Hello, my dear Gemini. Hello, mga my dear. Kumusta po kayo? I hope and pray mga my dear na sa mga oras na to ay nasa mabuti po kayong kalagayan habang pinapanood ninyo or pinapakinggan ninyo ang ating reading. So mga my dear Gemini, ang gagawin natin today is ang iyong second half of May. This is from May 16 hanggang sa katapusan. And this is a general reading. So paalala lamang po mga my dear na ang gagawin natin ngayon ay general reading. So, hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So, please mga my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Okay, so tingnan natin my dear. Anong meron sa yung second half of May? Tingnan natin. First card mo my dear is the energy of the Queen of Pentacles. Okay, so sa energy ng Queen of Pentacles, parang nakuha ko dito or nakikita ko sa energy ng card na to, nakukuha ko na energy na parang meron kang madi-discover na panibagong pamamaraan, my dear Gemini, kung paano ka pa magkakaroon ng pera. Okay, yun na nakukuha ko dito. Parang you will find or you will discover something, my dear, sa second half of May kung paano ka magkakaroon ng pera or kung paano, my dear, masusolusyonan yung isang problema na may kinalaman sa usapin ng financial or pera. Okay, so ka-clarify ko na yan, my dear. Hindi pala. Mamaya na pala yung clarification. Kaya naman, explain ko naman very well. Okay, we have here the Three of Wands. Okay, posibleng meron mga abroad, travel, okay, moving forward. Ang ganda nitong energy na to. Lalo na, my dear, kung naghahanap ka ng job, posibleng magkakaroon ka talaga ng job, my dear, sa second half of May. Ayan, kung meron din mga travel, definitely matutuloy, my dear, yung travel pag lumalabas tong card na to. Kung meron ka rin, my dear, hinihintay na parang opportunities na may kinalaman sa like good news galing sa ibang bansa or gusto mo ng approval, yung mga ganon, this is also a really nice sign or really nice card, no, sorry, na lalabas, my dear, sa reading mo. Kasi sinasabi dito, my dear, na parang parating na siya, ayan na siya, and makakatulong to, my dear, sa usapin ng iyong pinansyal. Okay, tingnan natin. Next card natin over here is the energy of the Page of Wands. So, ayan, definitely nga, my dear, meron sa inyo talaga mag-start sa energy ng Page of Wands. Makikita mo naman dyan si Page, my dear, na dinadampot niya, my dear, yung kanyang, alam mo yun, yung mga wands, okay? Kasi mag-start nga siya, gagawa siya ng panibagong fire, okay, na magdadala ng warmth sa kanyang, alam mo yun, sa kanyang buhay. Magbibigay, my dear, ng liwanag sa kanyang buhay, which is ikaw yan, my dear. So, definitely, my dear, sa second half of May, merong something na mag-i-start, okay? May kinalaman sa usapin ng pera, or kung sa love life man din, my dear, if you are actually single, this is a nice sign, my dear, kasi posibleng baka meron din mag-start na relationship, connection, okay? Pero more on money kasi talaga ang malakas, my dear, as of this moment sa ating reading. Pero hindi ko naman kino-close, my dear, sa relationship kasi magre-resonate din naman to sa relationship kasi baka merong tao, my dear, na darating sa buhay mo and then magdadala siya, my dear, ng light, my dear, and hope, love sa buhay mo. Pero this is more on money talaga dahil sa energy ng Queen of Pentacles. Next card natin, my dear, is the energy of the Knight of Wands, okay? So, sa energy ng Knight of Wands, this is more on control kasi na energy ang Knight, eh. Very aggressive na energy. So, you are in control, okay? You are in control, my dear, sa situation ng buhay mo. Lalo na, my dear, kung lately parang urong-sulong ka talaga sa mga decision making mo or parang nagkakaroon ka ng brain fog, medyo magulo kung paano ka mag-isip, okay? Parang urong-sulong ka, yun na nakukuha ko sa energy ng Knight of Wands. Sinasabi dito, my dear, sa energy ng Knight of Wands na this time parang fix na yung decision making na gagawin mo, hindi ka na talaga pa urong-sulong, okay? So, tingnan natin, next card natin over here is the energy of the Queen of Cups. Sa energy ng Queen of Cups, my dear, na nakukuha ko dito na parang iniintindi mo if just in case meron mga bagay na hindi mo gusto na nangyari sa'yo in the past, mga sitwasyon na hindi mo gusto, especially kung meron mga separation, merong mga eksena na hindi maganda, sinusubukan mo na lang intindihin or sinusubukan mo na lang talaga unawain, my dear, sa energy ng Queen. Sa combination ng dalawang Queen, okay, that is a very strong na energy. Kasi pinipili mo, my dear, na mag-move forward sa kabila ng mga bagay na nangyari sa'yo in the past.
Okay, so next energy natin is the energy of the awakening. Ayan. So, marami din sa inyo, my dear, ang makaka-receive ng awakening na parang, lalo na sa combination ng Three of Wands at saka ng awakening natin. Nagre-release to, my dear, na parang talagang nagising ka na sa katotohanan na hindi ka pwedeng may stuck doon sa isang situation or isang pangyayari, my dear, na yon kung ano man yon. And umaalis ka na doon and you are finally moving forward, 'di ba? Sa energy na 'to. Yung iba sa inyo is super, super fixed na talaga na parang ayoko na sa sitwasyon na 'to, ayoko na ng ganito, bahala na kayo diyan. Yes, meron pa rin ako nararamdaman na parang mga konting, alam mo yun, kirot at hapdi, yung parang something sa loob ng heart. Pero parang siguro hindi naman kaagad yun mawawala. Ang kagandahan lang, my dear Gemini, sa card na 'to is nandoon ka sa moment na parang you are finally decided na aalis na ako dito, ayoko na talaga sa ganitong sitwasyon, puputulin ko na kung ano yung mga dapat putulin and magmo-move forward na ako sa future. Kasi pakiramdam ko, based sa energy ng card na 'to, my dear Gemini, na um, parang meron energy na na nabubuhay ka pa rin sa energy ng past or parang hindi ka maka-move on sa energy ng past. Okay, so next card natin over here is the energy of the Three of Cups. Okay, energy ng celebration. Okay, so yung iba din sa inyo is finally parang matatauhan na, especially kung meron kang mga question na mahal niya ba ako, meron bang third party, yung mga ganun. Finally, parang matatauhan ka. And to the point na parang sinasabi dito na nagmo-move forward ka. Nakukuha ko rin dito yung energy ng pagpaparaya na kung doon siya magiging masaya, ganun, kung siya naman yung pinili, parang ganun ang nakukuha ko dito is pababayaan mo na, parang ganun, o parang hindi mo na ipipilit yung sarili mo. Pero isa pa sa energy ko dito na nakukuha, my dear, is nakafocus ka talaga sa energy ng success. Gusto mo talagang bumangon talaga galing dun sa isang sitwasyon na hindi maganda or isang sitwasyon na masalimuot o kay masakit sa dibdib. Pero isa pa sa energy na nakukuha ko na ano is more on parang acceptance na hindi ikaw yung pinili or parang hindi ikaw yung gusto. Parang ganon. Okay. Last card tayo, my dear, is the energy of the Emperor, okay? So, this is energy ng success, my dear. Maliban sa sinabi ko kanina na parang yung iba talaga sa inyo super focus talaga na magkaroon ng successful life and magkaroon ng maayos na, alam mo yun, magkaroon ng successful life, maayos na buhay. Nakukuha ko rin dito, my dear, that you are in control of your life na hindi ka na masyadong apektado ng mga emotional, okay? Kung mayroong mga tao na nag-cause sa'yo, my dear, ng mga emotional, ayan. So, you are in control, okay? Very, very nice reading, my dear, para sa second half of May. Congratulations sa mga meron mga travel. Congratulations sa mga nagkakaroon ng acceptance. Although, yes, meron pa rin talagang mga konting kirot, okay, sa loob ng iyong puso. Pero I'm so happy and I'm so proud of you kasi you are finally accepting, my dear, na baka hindi siya talaga yung tao na para sa'yo. Congratulations din, my dear, dun sa mga, ayan, sa energy ng Queen of Pentacles, makakahanap ng mga panibagong pamamaraan kung paano magkakaroon ng pagkakakitaan or masusolusyonan yung mga problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Congratulations, my dear. Very, very nice na reading to, my dear. You're finally getting out, my dear, sa situation na hindi maganda. Sa energy ng Two of Sword, normally this is energy of hesitation, okay? So, you are finally decided. This is confused na energy, very confused na energy to. Ibig sabihin, left or right, kaliwat kanan. Pero based kasi dito sa mga energy na lumabas, pakiramdam ko, my dear, nakapili ka na kung saang daan ka pupunta, kung ano yung gusto mo, okay? Kung ano talaga yung kung saan ka talaga magfo-focus, kung saan ka talaga maglalabas ng iyong energy, my dear. Which is very, very nice na, ano, very, very nice na energy yon para sa second half of um, May. Sa bottom deck, kasi inano ko siya, my dear, ayan, energy of confrontation and revenge. Okay, pakiramdam ko parang ayaw mo na dito. Okay, parang nakukuha mo siguro na wala namang kwenta na magtanim ka ng galit or maghiganti ka or something. And mas
aayusin mo na lang yung buhay mo, 'di ba, yung gano'n. Mas marami pang mangyayari sa'yo na mas maganda. Maganda yung energy actually, my dear, walang negative. Ang negative lang na nakuha ko talaga dito is posibleng yung energy ng past na parang nalagay ka sa isang sitwasyon na hindi mo gusto and ngayon parang kinakailangan mo na lang tanggapin na nangyari na yung sitwasyon na yun, nangyari na ang nangyari. Pero so far, very, very nice yung energy. Pahabol, my dear, kung you are dealing with isang tao, my dear, na ang kanyang zodiac sign ay Gemini, Libra, and Aquarius, nakukuha ko dito, my dear, na parang hindi siya makapili between you, hindi siya makapili, kapwa mo siya, basta Gemini, Libra, and Aquarius, parang hindi siya makapili, okay? Hindi siya makapili between you at saka doon sa, parang hindi siya makapag-decide, parang ganon. Kumbaga sa relationship parang parehas niya kayong mahal or kung just in case meron ka naman mga gustong ipagawa sa kanya, parang hindi siya makapag-decide, parang hindi kanya mapili, parang gano'n or hindi siya yung parang gano'n, basta very ano siya. Anak ko kasi is energy major ng Gemini, Libra, and Aquarius. O so, kapwa mo siya ka-sign. Pero nandito din ang energy ng fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Yes. Okay, yes. Aries, Leo, and Sagittarius. Actually, meron pang water sign, Pisces. Okay. So, mga my dear Gemini, ito po ang reading ninyo para sa inyong second half of May. Somehow, mga my dear, kung nagustuhan po ninyo to, especially kung napadaan lang, don't forget to subscribe. Pakiclick, my dear, ang notification bell para ma-update po kayo sa aking mga upload. Free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po and until next time. Bye-bye. Thank you po.